Kaya pinakita dito ng Panginoong Yesus na para ang pangako niya ay maranasan natin at ating angkinin, dapat maging anak ka muna ng Diyos. Kaya dito talagang binigyan ng papapalaga ng Panginoong Yesus yung buhay na walang hanggan. At tingnan natin dito ang mga sumunod na talata. Sabi po ng verse 29, pero ayaw mapahiya ng tagapagturo, kaya nagtanong uli siya, at sino naman po ang kapwa ko? Ayan, dito na natin makikita. Sumunod na talata, bilang sagot sa kanya, nagkwento si Jesus. May isang taong papunta sa Jericho galing sa Jerusalem. Habang naglalakad siya, hinarang siya ng mga tulisan o hinoldat. Kinuha nila ang mga dala niya, pati na ang suot niya. Binugbog nila siya at iniwang halos patay na sa tabi ng daan. So, hinoldap itong pong lalaki na papunta po ng Jericho. At sumunod na talata, sabi rito, nagkataong dumaan doon ang isang pari. Nang makita niya ang isang nakahandusay, ang taong nakahandusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. So ito pong pari, saserdote, religious leader po ito. Pero makita natin na siya ang dapat na tumulong dahil siya'y maka-Diyos, pero iniwasan niya. Okay, sumunod na talata, napadaan din ang isang Levita at nakita niya ang tao, pero lumihis din siya sa kabilang daan at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. So ang Levita po ay isang religious din. Maka-Diyos din siya sapagkat siya yung galing sa lahi ni Levi na siyang nasa simbahan din at sumusuporta sa mga saserdote. So parehas maka-Diyos. No? Pero parehas silang umiwas. Wala silang pagmamahal sa kanilang kapwa. So dito hindi talaga naipakita yung sa dalawang kautusan na talagang mga religious leaders pero hindi sila tumulong. Kung mga religious leaders na ito, how much more yung mga ordinaryong tao na hindi religious? Amen po ba? Kaya meron talagang problema. No? Kasi minsan kahit religious, basta pinag-usapan yung pagtulong sa mga tao, hindi naman lahat, ay marami pong wala silang pakialam. Pero sabi ng Panginoon doon sa kautusan, dalawa lang, mahalin mo ang Diyos na higit sa lahat, at mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Pero ibig sabihin, hindi nila ito natupad. Kaya mahirap talaga na ang kaligtasan ay sa 10 utos ng Diyos. Pero mga kapatid, kaya nga tayo ngayon ay nasa panahon ng biyaya, yung hindi kaya ng kautusan, kaya naman ng biyaya ng Panginoon na regalo sa bawat taong lumalapit sa Kanya. Amen? So, makita natin dito na binigyan ng pagpapahalaga ng Diyos o mismong ng Panginoong Yesus ang kaligtasan. Sapagkat ang taong walang buhay na walang hanggan, paano niya makakamtan ang mga pangako ng ating Panginoon? Kaya mga pangako ng Diyos sa Kanyang salita ay para sa mga mananampalataya. Kung tinanggap natin si Jesus bilang tagapagligtas ng ating puso at buhay, tayo po ay mayroong buhay na walang hanggan at para sa atin ang mga pangako ng Diyos. So ngayon, napakita ng Panginoong Yesus na, ayun, abahalin natin ang Diyos at ang ating kapwa. Dito naman ay merong ipinakita ang Panginoong Yesus na isang pangako sa istoryang ito. Hindi lamang tayo tututok doon sa pangako, doon sa pagtulong natin sa mga nangangailangan, kundi sa istoryang ito, nais po nating ipakita yung pangako naman ng Panginoong Yesus.